Magandang araw mga banateros. Ako po si Banat Bay. Naku po, mukhang makakalaya na si Pangulong Duterte. Palakpakan. Mukhang malapit na. Matunaw ang ICC. At makauwi na si Pangulong Duterte. Palakpakan. Yan ang ating pag-uusapan. Marami pa tayong pag-uusapan. Lalong-lalo na po yung malupit na impeachment. Ay nako, walang katapusang impeachment. Pasensya na mga kababayan kung naghihirap dyan. Pasensya na yung mga negosyante nahihirapan sa negosyo ngayon dahil busy pa po. Busy pa ang gobyerno na patalsikin si VP Sara Duterte. At sa mga kababayan naman natin na nangangailangan ng tulong, pagpasensyahan nyo na rin po. Bakit to? Dahil busy ho ang gobyerno natin. Yung mga walang mahinga ng tulong sa ospital, naku po, alam nyo kung bakit. Pinag-uusapan din ngayon sa Supreme Court yung paglipat ng pondo ng PhilHealth. Nako. At pagpasensya nyo na po, busy rin si Marcos kalalakwatsa sa Singapore. Banat Bay, bakit si VP Sara Duterte ba ay hindi na mamasyal? Sandali, chotomate kudasay. Iba ang Vice President sa Presidente. Ang Vice President, pwede nga yung kumuyakoy lang sa bahay. Bakit? Ang job description lang naman niya is spare tire. Wala namang ibang constitutional definition ang isang vice president kung hindi ang kumuyakoy at mag-antay mamatay ang presidente o maging incapable of doing his duty. Hindi natin wini-wish mamatay si Marcos sana. Pero hindi natin wini-wish yun. Ha? Masama yun, wag natin i-wish yun. Masama yun. Hindi, kahit sobrang sama niyan, kahit sobrang demonyo na ni BBM, wag natin i-wish na mamatay siya sana. Dahil masama po yun, ha? Okay? Pero, syempre, ang talagang trabaho lang ng Vice Presidente, kumuyakoy at mag-antay lang na hindi na capable ang presidente. Yun ang kanyang trabaho. Kaya kung kumuyako yan, mamasyal yan, wala na tayong dyan. Kasi yun naman ang kanyang trabaho. Unless gawin siyang sekretary ng isang departamento. Wala na rin. Dahil bakit to? Dahil doon sa pag-aaway ni Marcos dito kay VP Sara Duterte, kailangan mag-resign ni VP Sara Duterte. Ginagago siya eh. Di ba? Tapos ano pa? Etong presidente natin. May gana pang pumunta ng Singapore ang animal. Sana naman kaya magpa-party itong presidente na to. Siguro na-stress na siya sa dito. No? Hindi, sa tingin ko na-stress na yung walang yan eh. Na-stress na yun sa Pilipinas kasi mapantakin mo, magpresenta ba naman ng mga witness na sablay? Di ba? Ikaw ba naman? Halimbawa, meron kang dinimanda o meron kang gustong masibak sa kumpanya. Tapos ang ipipresenta mo mga witness para masibak sa kumpanya yun, puro naman sablay. Kung hindi sablay, sinungaling. Ano pa? May kaso ng perjury. May kaso ng kung ano-ano. Di ba? Paano mo paniniwalaan yun? Puro pala kaso. At yung kaso niya na yun, mabigat yun Yung mga babanggitin mamaya ni Senator Robin, mabibigat ng kaso yun. Yun po ay di umano, allegedly, nangidnap, nagsinungaling, para lang maikulong ang isang tao. Mantakin mo kung ito'y nagsisinungaling ngayon. Bakit? Mamaya pag-uusapan natin yan. Pag-uusapan natin. Pero more than that, ito muna pag-usapan natin itong ICC. Bakit ko naman nasabing malamang sa malamang makalaya na si Pangulong Duterte? Malamang! Mukhang makakalaya na ito. Mukhang mapapabalik na sa Pilipinas
Kasi alam mo, sabi ko nga sa inyo, tadhana ang nag-ano eh. Hindi ko alam kung ano ang God's will, pero siyempre lagi naman natin inaano yan eh. In His will, siya na ho ang bahala. In His time, siya na ho ang bahala sa ating dating Pangulo. Pero gayon pa man, ang ganda nangyayari. Bakit to kanyo? Eh bay, meron nung hatol itong si Donald Trump. Yung kakampi pa mismo ni BBM Kuno. Di ba? May sinasabi tungkol po dito sa ICC. Mantakin mo mga kababayan. Hindi kumikilos ng kahit na ang mga Duterte para puwersahang mapauwi si Pangulong Duterte. Walang ginagawa at wala rin naman kasing magagawa. Dahil siyempre wala naman sa jurisdiction ng Pilipinas yan. Hirap na nga po silang magpunta, mga kaanak ni Pangulong Duterte, kasi alam nyo, magastos po yan Walang patid po yan. Palit-palitan silang magkakapatid na pumupunta sa dahig para samahan ng kanilang ama. Dahil matanda na nga ho ito. Pero gayon pa man na kahit wala po silang ginagawa, abay bukang merong himalang mangyayari. Ito yung di-discuss natin ngayon. Panoorin nyo itong balita na ito. Naglunsad ng kampanya si US President Donald Trump para buwagin ang International Criminal Court o ICC. Makakaapekto kaya ito sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, bakit pinupuntiryan ni US President Trump ang ICC? Jiggy, ang tingin kasi ng pamahalaan ng Amerika, tinatarget ng International Criminal Court ngayon ang kanilang mga American servicemen at yung ilang opisyal ng United States. Kaya ang gustong mangyari ngayon ng Amerika base doon sa naging pahayag ni US State Secretary Marco Rubio ay kung hindi pahinain yung kanilang kapangyarihan ay tuluyan ng mabuwag itong ICC. Yung mga nakikita nilang hakbang kagaya ng paghikayat doon sa mga miyembro ng ICC na i-withdraw yung kanilang support doon sa mismong organisasyon. Meron din silang babala doon sa mga bansa na talagang dependent at nakakatanggap ng assistance mula sa Amerika at pinaplanong i-reject yung kanilang pagsuporta dyan sa ICC. Mukhang kailangan magdalawang isip dahil ang banta rin, babala rin ng Amerika, papahigpitan o pabibigatin nila yung sanctions dun sa mga hindi magwi-withdraw ng suporta doon sa ICC at kabilang na nga rin siya yung pagbawi ng US visa para doon sa mga individuals na dire-diretso pa rin yung pagsuporta dyan sa ICC. Matatandaan natin na tayo naman kasi matagal nang kumalas ang Pilipinas dyan sa Rome Statute under pa ng Administrasyong Duterte. Sana nga tanggalan nyo ng mga visa yung mga government official namin. Tanggalan nyo na US visa. Kawawa naman si si pangalan nito. Yung panot na rin, nakatulad ko. Si Gibo. 'Di ba? Kawawa naman si Gibo kasi si Gibo, alam nyo ba, ang tindi ng hatol sa kanya ng China. Ang tindi ng hatol sa kanya. Economic sanction, lahat na ng sanction. Ginawa ng China sa kanya, hindi na makakapunta sa kahit anong teritoryo ng China. Mapa Hong Kong, mapa Macau, mapa Taiwan. Alam mo mga kababayan, huwag niyo sasabihin, naku, wala namang plano yan kasi gusto niya mga Europa, UK, mga Amerika. Alam mo, hindi totoo. Alam mo, sa totoo lang. Ako po, hindi ko sa pinagyayabang ho yan, pero yan ang lagi kong pinag-iipunan at yan ang aking passion. Kung kayo, nag-iipon kayo para sa mga anak at asawa ninyo, ako po, wala pang anak at wala pa ring asawa. Kaya nag-iipon lang ako para sa sarili ko. Mamasyal. Oo, yun ang talaga pinag-iipunan ko Asawa o pasyal? Pasyal na lang. Anak o pasyal? Pasyal na lang. Hindi, totoo. Kaya tayo nakakapunta ng ibang lugar, hindi dahil sa may pera tayo kasi wala naman tayong pinaglalaanan. At alam mo, napuntahan ko na nga ang Europa 2 beses. Naikot ko na ang Europa ng 2 beses. Sa UK, nakatatlo na ata kami doon. Sa Amerika, gayon din. Ilang beses na rin ako nakapunta dyan. At alam mo, wala nang binatbat talaga sila sa Asian countries like China, Taiwan, Macau, Hong Kong, even Japan, Thailand. Iba na talaga.
ang gaganda na ng mga lugar dito sa Asia. Tayo na lang ang hindi maganda. Tayo na lang ang pangit. Yan ang katotohanan. Huwag ko tayo magmaang-maangan. Tayo na lang ang, pag kayo umikot to ng buong mundo, tayo na lang ang pinakapangit sa Asia. Sad to say, but it's true. Pumunta kayo ng China kahit probinsya lang, mamamanga kayo sa train system nila. Ako nga pambihira nung nag-train tayo. Hindi, totoo. Pansinin ninyo ha, nung nag-train po kami, 7 oras, 6 na oras yung biyahe. Talagang nag-effort ako na bumili nung sa business nila, business class. Kasi gusto ko makita yung luxurious na ganda ng train. Economy pa lang, maganda na. Yung economy ng train, parang premium economy sa aeroplano. Maluwag, malaki yung pero gusto ko maranasan yung business class. Alam mo, sa business class ng train, ako po, ang lupit to mga kababayan, napakaganda. Talagang masasabi mong, wow. And magre-relax ka lang dun, no? May USB, hihiga ka, pwede ka mahiga. Tapos ang takbo nyo, 300 km per hour. Tumatago sa bundok, tumatago sa tubig. Bumababa sa tubig, ang lupit. Kaya ka ba, magtataka ka talaga sa nangyayari sa Pilipinas, bakit tayo nagkaganito? But as we all know ngayon, dinidignig pa rin ang kaso ng dating Pangulo sa International Criminal Court. So pakinggan natin yung bahagi ng naging pahayag ni US Secretary of State Marco Rubio. Ayan. The ICC and its friends are waging a war against our country, not with bullets or missiles, but with statutes, and compacts, and the force of so-called international law. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. Maricel, anong reaksyon ng Malacanang dito sa kampanyang ito ni President Trump? Jiggy, sinubukan natin kunan ng reaksyon ng Malacanang tungkol nga dito sa kampanya ng Amerika. Pero tumanggi sila na magbigay ng komento dahil ang paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi naman sakop ng ating gobyerno kung anuman ang polisiya ng United States. Jiggy. Saka rin ang sagot niya, no? Ang tinatanong, reaction mo bilang isa sa mga bansang uto-uto sa ICC. Ang sagot niya, di naman namin jurisdiction ng pulisiya ng Amerika. Bobo rin, no? Bobo rin, no? Bakit? Hindi naman yun ang tanong. Ang tanong, bilang isang bansang sumusunod pa rin sa ICC hanggang ngayon, pinadala ang dating Pangulo dahil sa warrant ng ICC. Pero anong sagot mo? Wala kaming pakialam sa pulisiya ng Amerika. Tanga, hindi yun ang tanong. Tayo sa mga kaalyadong bansa ng Amerika, ano ang magiging implikasyon nito sa Pilipinas at sa kaso ni dating Pangulong Duterte? Oo, Jiggy, kanina kinausap natin ang isang ICC accredited lawyer, si Attorney Joel Butuyan, at sinabi nga niya na nakakabahala itong ginawang pahayag ng Amerika laban sa ICC dahil kilala daw ang Amerika doon nga sa pagpapa-implement ng rule of law, international law, pero parang ngayon gusto nilang mawala na sa kanila yung titulo na yon dahil ang nakakahanay daw nila sa mga ganitong klase ng pahayag ay ang mga bansang Russia, North Korea at China. Pero ang sinabi ni attorney, mukhang sa ngayon wala naman siyang nakikita na anumang epekto nitong pahayag na ito doon sa kaso ni former President Rodrigo Duterte. Dahil ang tingin niya, kaya naman daw naglabas ng pahayag na ganito ang Amerika dahil doon sa paghabol ng ICC, doon sa krimen na nangyari sa Afghanistan, kung saan alam natin na inukupa ng US yung ilang bahagi nila dyan at yung
issue ng pag-atake ng Israel sa Palestine. So pagdating dito sa kaso ni former President Rodrigo Duterte, sabi nga baka nga daw mas maging advantageous pa sa Amerika kung sakaling maparusahan itong dating Pangulo dahil alam naman daw ng US na ang dating Pangulo ay pro-China. Pero ang tingin nila, hindi mangyayari yung pag-withdraw ng majority ng members ng ICC sa kabila ng panawagan ng US. Nasa 125 more or less yung members ng ICC. Sabi kasi nila malaki pa rin daw yung impluwensya ng Europe dito sa mga bansang ito at i-consider din yan. Siguro kung meron man daw mag-withdraw ng support, yun nga yun talagang totally ay dependent sa Amerika. Alam mo, Trump, kung ako sa'yo, sampulan mo kami. Sampulan mo yung mga government official namin na uto-uto sa ICC. Number 1 na, si Trillanes, sampulan mo yan. Kung may visa yan, tanggalan mo ng US visa. Isanksyon mo. Hindi kasi, magsasalita ka dyan. Oh. Ito, listen to me, Donald Trump. Mr. President Trump, listen to what I'm going to say to you. You listen carefully. This is something that I would respectfully give my opinion. If you are talking about being against this ICC and you're threatening that those who would support ICC will be sanctioned by the US government, aba, what's the English of aba? Wait! Wait! You should start with us. Our government official does not only support ICC, but also like a puppy. Sa Tagalog, parang tuta. Tuta of ICC. We are a puppy, a dog under the leash of ICC. Our government is fucking stupid to the point we are no longer a member and yet they kidnapped the best president in the Philippines, Rodrigo Roa Duterte. If you cannot sanction our government official, or your talk is just nothing but a propaganda talk. Sample us. Sample the government official. Especially Trillanes who always like that in the ICC. Ano like that? Talay. Pagdating doon sa mga assistants. So far, ang nakikita nilang immediate effect niyan, sa ngayon daw kasi nasa 11 high-level officials ng ICC ang napatawan na ng sanctions ng Amerika. 2 sa mga ito kasama doon sa mga nag-handle ng kaso ni FPRRD. So, ibig sabihin, dahil meron silang sanctions, hindi na daw sila makagamit, for example, ng mga bangko dahil pinagbawalan na silang gamitin, binan na sila ng mga US banks. Tapos ay hirap na rin silang makagamit ng mga TNVS dahil kinancel na daw yan. Yung mga ganitong bagay daw yung nagpapahirap dito sa mga high-level officials na to sa ICC. Pero wala naman daw silang nakikitang anumang epekto nito pagdating doon sa neutrality sa pagdinig sa kaso. Pakinggan natin ang sinabi ng ICC accredited lawyer. Tingin ko hindi naman tayo apektado kasi unang-una advantageous nga sa Amerika, no? Na Bakit? si former President Rodrigo Duterte being prosecuted kasi kung makabalik yung mga Dutertes, mga pro-China yung mga yan, no? Wow! And ang US naman, tignan mo talagang nagpapadala. What the? Who the hell is this? That is the most stupid opinion I ever heard. Pantakin mo, pro-China daw. Alam mo, si Pangulong Duterte, friends to everyone, enemy to none. Ano sasabihin mo pro-China? Baliw. Hindi, totoo naman kabaliwan niya sinasabi mo na pro-China si Pangulong Duterte.
porket hindi siya tuta ng Amerika, pro-China na, ganun. Hindi kasi ganyan ang pananaw ng mga ganito, yung mga galing-galingan. Ang pananaw nila, basta hindi ka tuta ng Amerika, tuta ka ng China. Hindi ba pwedeng hindi ka tuta ng kahit na ano? Pro-Philippines? Sarili ang iniisip ni Pangulong Duterte. Tayong Pilipinas. Sasabihin mo, eto nga sa totoo lang kung tayo nga ang tatanungin mas okay pa nga sa totoo lang ang mga tulong na ginagawa ng China. Naalala ninyo? During pandemic, nagkakaubusan ng vaccine. Amerikano, pinagdamot nila yung vaccine nila. Totoo naman, di ba? Pero yung China, binigyan kagad tayo agad-agad. Sasabihin na naman yung iba, mahina naman yung sa China. Di totoo yan. Propaganda ng Amerika yan. Alam nyo ba? Eto para lang sa kaalaman ninyo. Diyan magaling ang Amerika sa propaganda. Alam nyo ba na kahit Japan minsan nila na, hindi ko sinasabing America as the government Americans, businessman sa Amerika. Dati nga siniraan nila yung Ajinomoto. Alam nyo ba yun? 'Di ba? Masama yan. Sa ano yan? Ginagamit yan sa mga Chinese cuisine, ganyan-ganyan. Sa mga Chinese food, nakakahilo yan. Pero Ajinomoto, Japan yun Pero alam nyo ba yung mismong laman yung Ajinomoto? Hindi naman yun chemical. Yun po mismo ay plant. Galing sa plant yun. Tapos yung asin. Alam mo, ginawa lang nilang masama yun noon time na yun kasi natatalo yung mga American food noon. I-google ninyo history niyan. Tingnan ninyo. It's all about propaganda. So, ano ibig ko lamang sabihin? Ganyan kasi yung propaganda ng Amerika Na pag ikaw hindi sunod-sunuran sa amin, pag hindi ka uto-uto sa amin, ikaw ay pro-China na. Hindi ganun yun. Ito naman si Sir, ganun din ang utak. Pusta ko sa inyo, puro gamit yan, Chinese na produkto. Can you just imagine? Di ba, pati nga yung mismong Tesla, yung mga baterya nun, sa China naman din galing. Apple, sa China rin. Pero pinalalabas nilang masama ang Chinese. Hindi ako pro-China baka sabihin ng iba, porket nagpunta ako sa China. Hindi. Ako, sa totoo lang, hindi ko, mas enjoy ko pa rin ng Japan Ito, to be honest kasi yung China, maganda siya for yung mga, makikita mo, mga high-techs, ganyan. Pero pagdating pa rin sa, kung ako papipiliin mo, hindi. Babalik ako sa Japan pa rin. Japan pa rin talaga. Babalik ba ako sa China? Siguro sa Hong Kong. Maybe sa Macau, pag gusto kong makakita ng malalaking building malalaking hotel, pero not literally pupunta doon. Kung makikipagnegosyo ko, pupunta akong China. Kasi doon talagang yung mga negosyo doon magandang dalhin dito. Pero kung mamamasyal ako, punta akong Japan, punta akong Thailand, punta akong Vietnam. Yun ang pupuntahan ko. Ano ibig ko lamang pong sabihin mga kababayan? Simpleng-simple. Etong mga palabas nito, mga ganito. Etong mga taong to, yan. Mga propagandista yan. Talagang pinaano nila sa na America is number 1. China, tayo ay dating si Pangulong Duterte ay pro-China. Kalokohan. Kailangan ng mga sundalo dito sa ating bansa para kontrahin yung ginagawa ng China to really expand its influence and its territorial claim within Asia, no? So tingin ko hindi nila masyadong pag-iinitan 'yan. May payag bang kampo ni na dating Pangulong Duterte sa usaping ito, Maricel?
Yes, Gigi. Ang tinanong natin tungkol dyan ay si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Natatandaan ko kasi si Attorney Sal, yung isa dun sa mga unang nagpakita sa atin ng papel during their time na kumakalas na tayo doon sa Rome Statute. So kabisado niya itong usapin na ito. Ang sabi ni Attorney Sal Panelo doon sa kanya naging pahayag, hindi na siya nagulat dito sa naging hakbang ng Amerika. At napapanahon na rin daw talaga para matuldukan na itong ginagawang pambubuli ng ICC sa iba't ibang bansa. Isa raw doon sa nakikitang pruweba na nangihimasok talaga ang ICC doon sa mga sovereignty ng iba't ibang bansa ay nung illegal daw nilang inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa tulong daw ng Administrasyong Marcos habang nandito sa Pilipinas. Kaya tama lang daw na matapos na ito daw panghihimasok ng ICC sa soberanya ng ibang bansa. Gigi. Sa ibang usapin, ano nang nangyari sa state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Singapore? Well, Gigi, inaasahan natin na malamang nakalipad na si Pangulong Bongbong Marcos ngayong hapon kasi yung initial information na natanggap natin, mga bandang alas 5 siya tutulak papunta dyan sa Singapore para sa isang working visit. Nakatakda siyang magkaroon ng courtesy call sa Prime Minister ng Singapore para magpag-usapan yung iba't ibang issue tungkol dun sa cooperation between the Philippines and Singapore. Kabilang na nga dyan yung trade and investment kasama ng Pangulong Marcos dyan ang First Lady para humarap din doon sa iba't ibang mga leaders ng Singapore. Nakatakda rin nilang kausapin. Nako, yung ilang kalokohan business niya, groups. maglalakwatsa lang yan. Harap-harap, wala naman nagagawa yan. Sa daming state visit, may nangyari bang pag-asenso? Wala! May na-build ba na mga infrastructure dahil sa pag-visit niya sa ibang bansa? Wala! Ano lang nangyari? Yun, nakapamasyal lang si Auntie Claire. Siguro yun ang reward. Reward kay Auntie Claire sa pambabas niya sa mga Duterte. Alika, sama ka sa biyahe namin, libre. Yan ang junket. Wala namang silbi sa inyo yan eh. Bakit ko sinabing junket? Alam mo kung bakit? Yung bang binitbit lang pero wala namang silbi. Kasi dapat ang silbi niyan, may pamalita mo yung mga magagandang nangyayari sa ginagawa ng presidente. Kaya ka nga di ba ikaw ay press officer para ibabalita. Wala naman siya binabalita eh. Puro katarantaduhan ng binabalita niya, puro pambabas lang sa mga Duterte. Oh, puro katarantaduhan yan. Mantakin mo pati yung hingal ni Pia Cayetano, pinapansin niya. Anong klaseng tagapagbalita ng Office of the President yan? Pero mga kababayan, ako ayoko ma-fire yan si Auntie Claire. Dahil dyan kay Auntie Claire talagang bumagsak ng mabilisan si Marcos eh. Kaya nag-negative ng todo-todo yan si Marcos dahil dyan kay Auntie Claire. Kaya wag natin tatanggalin yan, ha? O kaya, good job ka dyan. Hindi ko nga alam, baka naman baka kaibigan to ni VP Sara Duterte. Hindi lang sinasabi sa atin, eh. Sa tingin ko, ha? Kasi mantakin mo, ha? Mula nung pumasok siya sa Malacanang, mula pumasok sa Office of the President, dumadaus-dus ang presidente. Si VP Sara Duterte umaangat. So, sino kaya ang kaibigan niya? Hindi, dalawa lang yan. Mamili kayo. Malamang, siya ay Trojan horse. Siya ay itinanim ni VP Sara Duterte para tumaas si VP Sara Duterte, dumaos do si Marcos. O sadyang bobo at tanga lang talaga yan. Kasi hindi niya nagagawa yung kanyang trabaho ng mahusay. Mukha lang siyang palingkerang nasa Malacanang. Sabi nga nila, ang palingkerang kahit gawin mong, hindi ko sinasabing mababa ang palingkera, ha? Pero yung pagiging ugaling palingkera, kahit damitan mo pa ng mamahalin yan, kahit Hermes pa yan, o Louis Vuitton, o Gucci, o Dior pa man ang suotin yan, wala pa rin. Ganyan pa rin yan, palingkera pa rin. That's the truth. Whether you like it or not, that is the truth. The truth of the matter. Sabi nga.
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa